Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti ay iyong tinataglay. Gawin mo na sa aming kalooban ay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalan na dakila at bantog, upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalataya na iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutikang iyong inikakandog at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkup sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, nang ako'y pumarian, ipinahayag ko sa inyo ang lihim ng panukala ng Diyos, ngunit hindi sa pamamagitan ng malalim na pananalita o matataas na karunungan. Ipinasya kong wala akong ipangangaral sa inyo, kundi si Jesucristo na ipinako sa krus. Kaya mahina, takot, at nanginginig akong humarap sa inyo. Sa pananalita at pangangaral ko'y, hindi ko kayo inakit ng matatamis na pangungusap, batay sa karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan ng Diyos, kaya't hindi sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos, nababatay ang inyong pananalig kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Iniibig ng lubos, tanang utos mo, Poong Diyos. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, Poong Diyos.
O ang iyong mga utos ay tunay kong iniibig. Araw-araw sa maghapon ay siya kong iniisip. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, poong Diyos. Kasama ko sa tuwinay yaong iyong kautusan, kaya ako'y dumurunong ng higit pa sa kaaway. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, poong Diyos. Sa lahat kong mga guro, ang unawa ko ay higit, pagkat ang aral mo't turo ang laman ng aking isip. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, poong Diyos. Ang taglay kong karunungay higit pa sa matatanda, pagkat ang iyong mga utos ay hindi ko sinisira. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, poong Diyos. Di ko gustong matutuhan ang ugaling masasama. Ang hangad ko na masunod ay ang iyong sinalita. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, poong Diyos. Hindi ako nagpabaya sa utos mo. Tuntunin, pagkat ikaw ang guro ko na nagturo ng aralin. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, poong Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukhay magturo, magpalaya sa bilanggo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinaguga ng araw ng pamamaginga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito, "Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila ay lalaya at sa mga bulag na sila ay makakikita, upang bigyan kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Nilulunya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod,
Siya ay naupo, nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga. At sinabi niya sa kanila, natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan, samantalang nakikinig kayo. Pinuri siya ng lakat at namangha sa kanyang napakahusay na pananalita. Hindi ba ito ang anak ni Jose? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, walang pagsalang babanggitin ninyo sa akin ang kawikaang ito. Doktor, gamutin mo ang iyong sarili. Sasabihin din ninyo sa akin, gawin mo naman sa iyong sariling bayan ang mga nabalitaan namin na ginawa mo sa Kaparnaum. At nagpatuloy ng pagsasalita si Jesus. Tandaan ninyo, walang propeta na kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel noong kapanahunan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3 taon at kalahati at magkaroon ng matinding taggutom sa buong lupain. Subalit, hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias, kundi sa isang babaeng balo sa Sarepta sa lupain ng Sidon. Sa dinami-rami ng mga ketungin sa Israel, noong kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila. Si Naaman pang taga-Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at pinagtaboyan si Jesus palabas sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Ayon po sa ating ebanghelyo ngayong umaga, ang ating Panginoong Jesus nagpunta sa sarili niyang bayan, Nazaret. Nangaral siya sa sinagoga. Ngunit ang mga
kababayan ng Panginoon sa Nazaret ayaw maniwala na si Jesus ang Mesiyas, ang sugo ng Diyos Ama sa lupa. At sapagkat hindi sila nananampalataya kay Jesus, ayaw siyang pakinggan. Ang kanyang mga pangaral, hindi nila sinusunod at isinasagawa sa kanilang buhay. At hindi lang yan, ibig pa ng mga kababayan ni Jesus na Nazaret na patayin ang ating Panginoong Jesus. Sapagkat walang pananampalataya ang mga taong taga-Nazaret, iniwanan sila ng Panginoong Jesus at hindi siya nagkaloob sa kanila ng anumang tulong, ng anumang biyaya. Pinabayaan ni Jesus sila sa kanilang sarili. Sa kasalukuyan, tayo rin ay nagkukulang sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Papaano? Maraming tagubilin ang ating Panginoong Jesus sa atin. Marami siyang itinuturo. Marami siyang ipinapayo. Hindi natin gaano pinapansin ang mga sinasabi ng Panginoon at hindi natin isinasagawa sa ating buhay. Yan ang dahilan kung bakit hindi tayo natutulungan ng lubos ng ating Panginoong Jesus sa ating buhay. Isang halimbawa, laging ipinapaala sa atin ng Panginoon kung mayroon tayong kailangan, lumapit lamang tayo sa Kanya at humingi ng tulong. Ipagkakaloob niya sa atin ang kanyang tulong at tutulungan tayong umangat sa buhay. Pero hindi tayo gaano lumalapit sa Panginoon kung mayroon tayong mga suliranin, kung mayroon tayong mga pangangailangan. Umaasa pa tayo sa ibang tao, hindi sa ating Panginoon. Yan ang dahilan kung bakit hindi tayo makaangat-angat sa buhay. Sa dahilan, kulang din tayo sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Kaya, ang payo ng Panginoon sa araw na ito, ibig natin matulungan tayo ng ating Panginoon sa lahat ng paraan, sa lahat ng ating pangangailangan, sa lahat ng ating mga suliranin sa buhay. Manampalataya tayo sa ating Panginoon. Lumapit tayo sa Kanya. Hilingin natin ang Kanyang tulong. Basta't may pananampalataya tayo, nananalig tayo sa ating Panginoong Jesus, hindi niya tayo pababayaan. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo.
sa ating Panginoong Keso Kristo na naparito para magligtas ng mga dukha. Ang ating tugon, Poong Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Poong Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga paring nakadistino sa mga parokya ng mga dukha at mga makasalanan, manalangin tayo. Poong Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga may sakit na COVID, ketong at tuberculosis na walang pampagamot, at para sa mga bilanggong naghihintay ng katarungan, manalangin tayo. Poong Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga batang nasa sinapupunan na balak ipalaglag, at para sa mga punong itinanim para sa maraming tao, manalangin tayo. Poong Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga Pilipinong kilalang makabayan at mga tagapagtanggol ng mga maralita, manalangin tayo. Poong Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmakaw, manakan nawa sa aming puso ang Espiritu Santo nang aming matupad ang planong mailigtas ang lahat sa pamamagitan ni Jesu Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo ang alak at tinapay na handog ng pag-ibig sa gisag naming bayan mo. Ang handog na ito ay babaguhin mo, magiging katawan at dugo mo. Mula sa iyo, kaloob na ito, muli ay handog sa iyo. Patnubayan mo't paghari ang lahat ayon sa kalooban mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na pag-aakin ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa amin ay tumutubos upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos.
Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kaganda kang loob. Ang tao ay nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa kangat mo na siya ay iwastong lubos, siya ay pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinakintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain,
bilang pagkait inuming pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbakang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco, aming Papa, Broderick, aming tagapangasiwa, at ng tanang kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin,
At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Ama, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sino makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Paghihirap ba, kapighatian, pag-uusig o gutom o tabak, at kahit na nga kamatayan,
walang makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Sino makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sino makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Ang Ama kayang mapagtangkilik, o Anak na nag-alay ng lahat. Saan man sa langit at lupa, walang makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Sino makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sino makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay ay humihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandakang loob namin ay madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque, o pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman. Lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na noong ikaw ay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon na ikaw ay nililiwalhati na diyan sa langit, nananalig kami na ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Heso Kristo at iyo pong mga panalangin
Amen. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami ay maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami ay maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami ay maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Magandang araw po sa inyong lahat. Salamat sa Diyos.